Kwentong Bayan. Kung sakaling pinatay ang kapamilya mo ng isang aswang, handa ka bang magiganti? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Andres. Taong 1972, Visayas. Hoy Andres, kanina ka pa hinahanap ng nanay mo ah. Wika ni Simeon, 15 taong gulang at matalik na kaibigan ni Andres. Bakit naman daw? Nagpaalam naman ako kay nanay kanina. Kailangan ko magbantay dito. Baka matakasan na naman ako ng baboy ramo eh. Grabe na kasi yung ginagawang perwisyo sa mga pananim. Kapag hindi ko pa nahuli, baka maubos yung tanim kong repolyo. Tugon ni Andres, na kasing edad lamang ni Simeon. Nakailigan na ni Andres na magtanim ng gulay at naturuan naman siya ng yumaong lolo kung paano mangaso. Nais hulihin ng binata ang baboy ramong bumibisita sa taniman at walang habas na sinisira ang mga pananim na gulay. Wala namang sinabing dahilan. Basta kapag nakita daw kita, sabihan daw kita na umuwi ka agad eh. May importante daw kayong lakad. Maagang ang sinara yung tindahan nyo eh at saka mukhang nagmamadali. Mabuti pa umuwi ka na lang muna. Bukas mo na yan balikan. Parang wala din namang maliligaw dyan ngayon eh. Ang ingay kaya naman naglalabas sa sapa. Wika ni Simeon. Ay nako, sige na nga. Bakit kaya? Ano kayang nangyari? Magkasamang naglakad ang magkaibigan pauwi sa tahanan. Nang makarating, kagad nitong nakita ang ina na abala sa pagkuha ng mga sinampay. Nay, nandito na po ako. Tawag niyo daw ako? Tanong ni Andres. Mabuti naman at nakauwi ka na Andres. Bilisan mo nga't pakainin mo ng mga manok. Pagkatapos maligo ka at magbihes, pupunta tayo sa bahay ni Tio Pinomo. Wika ng ina. Bigla namang kinabahan si Andres sa sinabi nito. Hindi na tumugon pa si Andres at kagad na ginawa ang utos ng nanay. O paano ba yan? Kita na lang tayo pagbalik nyo ha. May lakad pala kayo eh. Ikamusta mo na lang ako kay Tio Pino. Sabihin mo magdala uli ng gagamba pagpunta dito ha. Wika ni Simeon. Nay, ano po bang meron? Bakit parang biglaan naman yata yung pagpunta natin kila Tio Pino? May handaan ba sa kanila? Tanong ni Andres. Huwag ka nang magtanong Andres, basta mag-ayos ka na. Mamaya, nandyan na ang tatay mo. Kumuha lang siya ng masasakyan. Magdala ka ng gamit pamalit. Siguraduhin mo ding nakakandado ang mga kulungan ng manok ha, malinaw ba? Sige na, bilisan mo. Tugon ng ina. Marami mang katanungan sa isipan. Naisip nitong mamaya na lamang itanong kapag nakarating na sila sa tahanan ng Chewin. Maya-maya pa dumating na ang ama. Mahal, naihanda nyo na ba ang lahat? Ang mabuti pa, umalis na tayo. Ako na lang ang uuwi bukas para sa mga alaga natin. Wika ng tatay. Kagad naman silang sumakay. Tahimik ang mag-asawa at tila malalim ang iniisip ng mga ito. Habang si Andres naman, napagod na sa kakatitig sa kanila. Itinuon na lamang ang pansin sa nadadaanang tanawin. Bandang 6:00 ng hapon nang makarating sila sa barangay kung saan nakatira ang Chewin. Doon sa namayapang lolo ng binata. Nay, bakit ang daming tao sa bahay nila lolo? Ano po bang meron? Tanong ng binata nang makita ang mga taong nasa labas ng bakura ng tahanan ng lolo. Nang makalapit ay kagad silang sinalubong ni Tia Delia. Namumugto ang mga mata at halatang walang tulog. Mabuti naman nakarating na kayo. Wika ni Tia Delia. Sabay yakap sa ina ni Andres.
Nang mahawi ang tao ay biglang kinilabutan si Andres. Nakita niya sa loob ng tahanan ang puting ataul. Marahang lumapit si Andres. Biglang umagos ang luha sa mga mata ng binata. Tio Pino, bakit? Nay si Tio, ano pong nangyari sa kanya? Tanong ni Andres, habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Nilapitan niya ito at nakita ang katawan ni Tio Pino. Puno ng sugat ang muka at nawawala ang kanang braso. Labis na pighati ang nararamdaman ni Andres ng mga sandaling iyon. Pinakalma ito ng mga magulang at pinaupo sa kusina, kasama ang ilang pinsan at mga tiyo't tiya. Dito na ikwento ni Tia Delia ang nangyari kay Tio Pino. Nung isang araw, pumunta si Pino sa Kakahuyan eh. Mangunguha daw ng mga gagambang dadaling kay Andres. Hanggang sa inabot ng hapon, hindi pa rin umuwi eh. Kaya tinawag ko na si Andong para samahan kaming hanapin sa Kakahuyan. Magdamag naming hinanap si Pino. Katulong pa nga yung mga taga-barangay pero wala eh. Kinaumagahan, doon pa lang namin nakita ang katawan ni Pino. Nakasabit sa puno. Wika ni Tia Delia. Bigla na lang sumingit ang matanda. Kilala ito sa lugar bilang tendero ng gulay na si Tata Ulong. Aswang. Aswang ang may gawa niyang kay Pino. Nung isang gabi, nakita ko mismo na nasa bubungan ng bahay yung aswang. Sigurado kong yun ang may gawa niyang kay Pino. Sigurado ako, hindi ako maaaring magkamali. Wika ni Tata Ulong habang nakakunot ang noo. Ayon kay Tia Delia, bago pa man mangyari kay Tio Pino ay ikinikwento na ni Tata Ulong na may aswang itong nakita na gumagala sa barangay. Ngunit walang naniniwala sa matanda. Sinasabing dahil lang sa katandaan, nawawala na ito sa katinoan. Palagay ng mga tao, mabangis na hayop ang bumiktima kay Pino. Tata Ulong, totoo po bang aswang yung pumatay kay Tio Pino? Kung totoo man po yun, paano ko makakaganti sa aswang? Tanong ni Andres. Alam mo, iyo, walang naniniwala sa akin dito eh. Palagay nila, nasisiraan na ako ng bait dahil sa katandaan. Pero malinaw sa isipan ko ang mga nakita ko ng gabing yon. Payat, may mahabang buhok. Nanlilisik pa yung mata ng nilalang nang tignan ako eh. Sigurado akong aswang yon. Hindi si Pino ang huling magiging biktima niya. Kailangan mong maputol ang ulo ng aswang. Pagkatapos sunugin mo kung gusto mong masiguradong patay na. Pero hindi basta-basta napapatay ang aswang iyo. Mailap sila. Hamak na mas malakas sa normal na tao, lalong-lalo na sa kadiliman. Wika ni Tata Ulong. Pero paano po? Kahit umaga po ba nang bibiktima ang mga aswang? At saka, ano po bang pwedeng panlaban? Muling tanong ni Andres. Alam mo, iyo, hindi lang naman sa gabi gumagala ang mga aswang. Kahit sa umaga, kaya nilang kumilos gamit ang kanilang mga panlilinlang. Pero mas malakas talaga sila kapag sumapit na ang dilim. Malaya silang mambiktima. Ayon pa nga sa mga sabi-sabi, mabisang pangontra ang bawang at asin. Hindi din sila tinatabla ng ordinaryong barel, patalim. Kailangan may halong orasyon upang mapatay mo sila. Mahirap maghanap ng ganon, iho. Lalo na kung hindi mo alam kung saan maghahanap. Wika ni Tandang Ulong. Ngunit dahil sa sobrang puot na nararamdaman, gagawin ni Andres lahat makaganti lang sa nilalang. Tata Ulong, sabihin niyo po sa akin kung saan ko makukuha yung mga armas na kailangan ko. Ako mismo yung tutugi sa aswang na pumatay sa tiyo ko. Sisiguraduhin kong pagbabayarin ko sila. Wika ni Andres.
Nakita naman ng matanda na hindi nagbibiro ang binata. Totoo ang lahat ng mga sinasabi nito. Kung gayon, pagkatapos mailibing ng tiyuhin mo, pumunta ka sa bahay ko sa dulo ng barangay. Tutulungan kita sa plano mo. Hindi magiging madali ang susuungin mo. Kaya siguraduhin mong buo ang loob mo bago ka pumunta sa akin. Wika ni Tata Ulong. Nang mailibing ang bangkay ni Tio Pino, kagad na pumunta si Andres sa dulong bahay sa barangay at hinanap si Tata Ulong. Nandito na po ako, Tata Ulong. Turuan niyo ako kung paano pumatay ng aswang. Ayoko nang may mabiktima pa uli, kagaya ng nangyari sa tiyo ko. Wika ni Andres. Mabuti naman at nakapagpasya ka na. Gusto ko lang na malaman mo na wala nang atrasan sa oras sa turuan kita. Sandaling natigilan si Andres. Huminga ng malalim at saka sumagot kay Tata Ulong. Handa na po ako at hindi magbabago ang isip ko. Wika ni Andres. Ang una mong dapat malaman, magaling man din lang ang mga aswang. Pupuntiryahin nila ang kainaan mo at sa oras na makuha nila ang tiwala mo, doon sila sasalakay. Ito ang lada, ang pinaka-epektibong paraan para malaman kung aswang ba ang taong kausap mo o merong aswang sa malapit. Kaso nga lang may mga uri ng aswang na malakas ang pakiramdam at nalalaman kaagad kapag may tangan ng isang tao. Eto, hawakan mo tong tansong barya. Panlaban sa mga lumilipad na aswang. Siguraduhin mong dala mo ito sa lahat ng oras. Kung sakali mang subukin kang dagitin ng aswang, hindi ka nito maiaangat sa lupa. Ako mismo, nasubukan ko yan nung binata pa ako eh. Ang buntot pagi, mabisang pantaboy sa aswang lalo na laban sa dalawa o higit pang aswang. Ang latay ng latigo, ito ang pinaka-iniiwasan ng mga aswang. Sa oras na tabaan sila, mapupunit ang laman at siguradong babaon ng matagal na panahon. Ito naman ang tansong punyal. Kung akala mo mahabang itak at espada ang pinakamabisang panlaban sa mga aswang, nagkakamali ka. Ang ganitong uri ng punyal ang pinaka-iniiwasan ng mga aswang. Maaari mo itong itago at mailapit sa mga aswang na hindi nila kagad napapansin. Ang sugat naman na magmumula dito, hindi kayang gamutin ng aswang sa loob ng ilang araw. At kung malala ang tama, mamamatay sila. Ang mga gamit na ito ang kailangan mo kung gusto mong tumugis ng aswang at patayin kung sino man ang pumatay sa tiyuhin mo. Pagpapaliwanag ni Tata Ulong. Hindi inaasahan ni Andres ang malawak na kaalaman ng matanda pagdating sa mga aswang. Tata Ulong, bakit parang ang dami niyo namang alam tungkol sa mga aswang? Eh di ba nagtitinda lang naman kayo ng gulay sa palengke? Saan niyo ba natutunan yan? Tanong ni Andres. Napahima sa balbasang matanda habang iniisip kung paano ipapaliwanag sa binata ang nakaraan. Sabihin na lang natin na minsan, nangarap akong maging manunugis ng aswang. Pero masyado nang matagal ang panahon na yun eh. Masyado na akong matanda para dito. Tandaan mo Andres, hindi lamang nakasalalay sa mga armas na ito ang tagumpay. Walang silbi ang mga kagamitan kung hindi naman handa ang katawan at isipan mo. Wika ni Tata Ulong. Batid ni Andres na bagamat may mga nalalaman, hindi ito sapat kapag aswang na ang kakarapin. Kaya sinabi ng matanda, kailangan niyang magsanay sa loob ng ilang panahon. Kaagad namang sumang-ayon ng binata. Personal siyang tinuruan ng matanda at isinalin ang karunungan kay Andres. Hanggang sa lumipas ang mga araw, linggo, buwan, mabilis na natapos ang isang taon. Andres, napansin ko ng mga nakaraang buwan, parang masyado ka yatang abala. Saka tignan mo yung katawan mo. Ano bang trabaho mo? Ang laki ng katawan mo ha. Kargador ka? Tanong ni Simeon.
Nang maabutan si Andres na nagkakape sa bakuran, napansin ng kaibigan ang pagbabago sa hubog ng katawan ni Andres. Kung dati ay maayos na ito, ngunit ngayon, triple ang nilaki ng katawan ni Andres. Saka anong nangyari dyan sa baboy ramo? Bakit wasak yung bunganga? Tanong ni Simeon habang nakaturo sa baboy ramo na nakalagay sa malaking kahoy na lamesa. Kasi, nanlaban. Kaya ayan, inunahan ko na. At saka, grabe ka naman sa kargador. Tugon ni Andres. Kagabi ay naisipan ni Andres na subukan ang bunga ng pagsasanay. Natsyempuhan na nahuli ng bitag ang baboy ramo na matagal nang namemerwisyo sa lugar. Ngunit nakawala ito at sinugod ni Andres. Imbis na tumakas ay sinalubong ito ng binata. Walang pagdadalawang isip na inawakan ng bunganga at buong puwersang binuka. Kaya kaagad namatay ang hayop. Nagpatuloy sa pagsasalita si Simeon, ngunit hindi tumutugon si Andres. Ay, nakatulala ka na naman. Ang sabi ko, nabalitaan mo na ba yung bagong lipat na pamilya? Balita ko, maganda daw yung anak na dalaga. Pinipilahan nga ng mga kalalakihan sa pangharana. Baka ka ako na alam mo yun, pwede mo kong samahan. Mga harana sana ako eh. Di ba magaling kang tumugtog ng gitara? Wika ni Simeon. Ay naku, ang dami mo pang sinasabi, magpapasama ka lang pala magharana. O sige, kailan mo balak? Tanong ni Andres. Siguro sa Biyernes ng gabi. Ayon sa mga nakausap ko, tuwing Biyernes lang kaunti yung mga nanghaharana eh. Sasamahan mo ako ha? Wika ni Simeon. Oo na, sasamahan na kita. Basta tulungan mo ako maglinis niyang baboy ramo ng mailuto ni nanay. Mag-uwi ka din ng para sa inyo. Para hindi ka na mangingi sa akin ng ulam. Matapos makapagkape at malinisan ang karne ng baboy ramo, naglagay ng ilang peraso si Andres sa supot at nagpaalam sa magulang. Kagad namang umalis ang binata at pumunta sa tahanan ni Tata Ulong. Tao po. Tang. Tata Ulong, magandang araw. Wika ni Andres. Andres, napasyal ka. Natapos mo na ba yung mga kailangan mong gawin? Yung pagsasanay mo, kumusta? Tanong ni Tata Ulong. Tata Ulong, natandaan mo yung nasabi kong baboy ramo sa'yo? Yung namemerwisyo sa lugar namin? Kagabi, natsyempohan ko eh. Natsyempohan ko yung loko, nakipaglaban sa akin. Kaya ayan, kinarni ko. Baka sakaling gusto nyo ho Masarap po yung sabawan. Tugon ni Andres. Andres, dito na magsisimula ang totoong laban. Batid kong wala na dito ang aswang sa barangay. Ilang gabi na ako nagmamatsyag, pero wala na ang presensya nila. Nakakapagtaka kasi bigla na lang naglaho eh. Mag-iingat ka. Talasan mo ang pakiramdam mo. Tandaan mo palagi ang bilin ko. Wika ni Tata Ulong. Oo po. Tatandaan ko po na tuso at mapanlin lang ang mga aswang. Pero hindi po ako magpapakita ng kahit anong kainaan sa harap ng kalaban. Tugon ni Andres. Matapos ay kagad nang nagpaalam si Andres sa matanda. Habang nasa kalagitnaan ng paglalakad ng binata pauwi sa tahanan, may nakasalubong siya na lalaki na ngayon pa lamang niya nakita sa lugar. Umiinit ang lana. Walang duda, aswang ang lalaking ito. Ngayon ko lang din nakita ang pagbumuka nito dito sa amin eh. Wika ni Andres sa sarili. Sinundan lamang niya ng tingin ng lalaki hanggang sa maglaho ito sa paningin at pumasok sa kakahuyan. Gusto pa sana ni Andres na sundan ng lalaki,
Subalit bigla naman siyang tinawag ni Simeon. Andres, nakairam na ako ng gitara kay Lamang Dante. Daanan na lang kita sa Biyernes ha. Pero wag mong kakalimutan, 4:00 pa lang pupuntahan na kita sa inyo. Magsanay tayo ng kaunti. Huling wika ng kaibigan. Mabilis na lumipas ang mga araw. Sumapit na ang Biyernes. Andres, ano? Ayos ka na ba? Wika ni Simeon. 3:00 pa lamang ay nasa labas na ng tahanan ni Andres. O sige. Teka lang may kukunin lang ako. Tugon ni Andres. Sabay punta sa kwarto upang kunin ang mga sandata. Ang tanging dinala niya, lana, tansong barya at punyal. Ang tagal naman ito oh. Tara na! Wika ni Simeon. Nang makuha ang hiniram na gitara, sinundan lang ni Andres ang kaibigan. Teka nga, saan ba nakatira yung haharanahin natin? Hindi mo naman nabanggit eh. Tanong ni Andres. Hindi ko ba nasabi? Doon lang sa kabilang kakawian. Medyo malayo nga sa mga tao pero maayos naman yung bahay. Yan yung sabi ng mga nangharana nung nakaraan eh. Pero kahit isa sa kanila, walang pumapasa sa panliligaw. Kaya malakas ang pakiramdam ko. Ako yung iniintay ni Sonia. Wika ni Simeon. Tansya ni Andres. Bandang 6:30 nang naroon na sila. Andres, yun na pala oh, yung bahay na yun oh. Sabi sa'yo malapit lang naman eh. Dalian mo na, bago pa tayo maunahan ng iba. Wika ni Simeon. Na halos takbuhin na ang tahanan ngunit pinakalma siya ni Andres. Uy, kumalma ka nga. Mamaya hindi ka makakanta ng maayos eh. Nang makarating sila sa harap ng bahay ni Sonia, kaagad nagpaalam si Simeon na magsisimula na sa pangharana. Sa kalagitnaan ng pag-awit, bumukas ang bintana at tumungaw ang kakaibang ganda ng dalaga. Maging si Andres ay nabighani sa kagandahang taglay ni Sonia. Katabi nito ang ina. Magiliw na nakikinig sa pag-awit ni Simeon. Kalaunan, inimbita silang pumanik sa tahanan. Magandang gabi sa inyo mga binata. Ay sige, pasok. Magkape muna kayo sa loob. Wika ng nanay ni Sonia. Pagpasok pa lamang nila ng pintuan, biglang dumating yung lalaking nakasalubong ni Andres nung nakaraang araw. Dito na lang po ako sa baba. Aantayin ko na lang po yung kaibigan ko. Sumakit po kasi yung tiyan ko eh. Wika ni Andres. Subalit ang pakay niya ay makapagmatsyag. Naisip niyang alanganin kung pareho silang nasa loob kung sakali mang merong aberya. Nang matapos makipag-usap si Simeon, nagpaalam na ito sa pamilya ni Sonia. Maraming salamat sa pagpunta, Simeon. Sayang naman, hindi namin nakausap yung kaibigan mo. Mahiyain ata eh. Ingat kayo sa daan ha. Madilim na. Wika ni Sonia. Ngumiti naman si Simeon at kagad na pinuntahan ng kaibigan. O ayos na ba? Sinagot ka na? Tanong ni Andres. Sinagot ka dyan. Isang beses pa lang tayo nanghaharana. Pero alam mo Andres, sa tingin ko may gusto sa akin si Sonia eh. Iba kung makatitig sa akin. Parang gusto kong kagatin. Tugon ni Simeon. Kaso nga lang, biglang umuga ang puno ng akasya sa harapan. Kasunod ng kakaibang amoy na umaalingasaw sa lugar. Baho naman. Siguro ikaw yun pare no. Kasi di ka umakyat, sumasakit yung tiyan mo. Napakabaho mo. Wag mo sabihing nadumi ka sa pantalon. Baho talaga. Wika ni Simeon.
Tahimik lang si Andres na nakamasid sa paligid. Hoy! Lumabas ka na. Huwag mong sayangin ang oras mo sa pagtatago. Umaalingasaw ang baho mo. Bakit hindi ka magpakita nang magkasubukan tayo? Wika ni Andres. Hoy, sino bang kinakausap mo dyan? Baliw ka na ba? Tanong ni Simeon. Kanina pa tayo sinusundan ng aswang. Hindi mo ba nahalata? Delikado tayo. Sasagot pa sana si Simeon. Subalit biglang may tumalon sa harapan nila. Ang lakas naman ng loob mong manghamon, bata. Sa tingin mo kakayanin mo kami. Huwag ka masyadong magpakumpiyansa. Baka mamaya, tumakbo ka sa takot. Wika ng aswang. Simeon, hawakan mo tong dala ko. May asin at bawang. Pangontra sa mga nilalang. Yung tubig sa botelya, kunin mo at ipaligo mo. Bawang ang laman yan para hindi ka nila malapitan. Wika ni Andres. Kagad namang kinuha ni Andres ang punyal. Inusalan ng matataas na uri ng orasyon. Nagulat ang aswang sa ginawa ng binata. Hindi na masama. May tangan ka pala. Tignan natin kung hanggang saan ang yabang mo. Wika ng aswang. Kagad siyang sumunggab. Ngunit mabilis itong naiwasan ni Andres. Sabay saksak ng punyal sa tagiliran ng aswang. Masyado kayatang mabagal kumilos, Manong. Hanggang dyan ka lang ba? Wika ni Andres sa aswang. Dahil dito ay napiko ng nilalang. Inilabas ang malapad na pakpak. Lumipad ito sa itaas. Akmang bubulusok pa sana para atakihin si Andres. Ngunit nababagalan ang binata sa kilos ng aswang. Naiwasan niya ito at kagad na nasa bunutan. Walang pagdadalawang isip na ginilita ng leeg at halos mahiwalay na ang ulo at katawan. Gulat na gulat si Simeon at nang mailawan ang aswang, nakilala niya na ito ang kuya ni Sonia. Saglit na nawala ang konsentrasyon ni Andres. Hindi napansin ang papasugod na isa pang aswang. Nakalmot siya nito sa balikat. Tumila po naman si Simeon dahilan kaya nawalan ito ng malay. Ang lakas ng loob mong patayin ng kuya ko. Pakialamero, hindi magtatagal. Magiging aswang ang lahat ng kalalakihan sa barangay nyo. Lahat ng pumunta sa bahay nayanggaw, maliban sa inyo. Wika ni Sonia. Sinasabi ko na nga ba may kakaiba sa pamilya nyo eh. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ko sa'yo, isusunod ko ang nanay mo. Mga aswang. Peste! Sabihin mo sa akin, kayo ba ang pumatay kay Tio Pino? Tanong ni Andres. Aba malay ko. Sa dami ng nakain namin, hindi ko kilala ang sinasabi mo. Pero kung sa kabilang barangay, isa lang ang nabiktima namin na lalaki doon. Yung isip bata na mahilig sa gagamba. Nakita mo sana kung paano siya nahumaling sa ganda ko bago ko siya patayin. Wika ni Sonia. Hindi nakapagpigil si Andres. Kagad itong sinugod. Nagbuno ang dalawa. Pilit na inililipad ni Sonia si Andres ngunit hindi niya magawa. Hanggang sa nakakuha ng pagkakataon si Andres, pinagsasaksak ito sa likod. Walang nagawa si Sonia kung hindi bitawan si Andres at kagad na dumistansya. Subalit mabilis na kumilos si Andres. Isinabit niya sa aswang ang tansong barya na ginawang kwintas. Bumagsak sa lupa si Sonia at nahirapang makabangon. Sandali lang. Huwag mo kong papatayin, parang awa mo na. Aalis kami sa lugar nyo.
Hindi na kami manggugulo. Patakasin mo lang ako. Wika ni Sonia. Subalit kahit nagpalit ito sa anyo ng pagiging maamo, magandang babae, hindi ito pinansin ni Andres dahil nasa harapan niya ang pumaslang sa chewin. Lumuhod ito. Hinawakan ang mukha ni Sonia. Sabay angat at tinitigan sa mata. Ang buong akala ng dalaga ay nalinlang niya ang binata. Subalit bago siya tuluyang makaatake, mabilis na itinarak ni Andres ang punyal sa sentido ng babae. Sabay hugot at mabilis na ginilitan ng leeg. Ang sarap sa pakiramdam. Napagiganti ko na ang tiyo ko. Mapipigilan ang pamemerwisyo nila sa lahat ng baryo. Uubusin ko kayong lahat. Tiyo, hindi matatapos dito ang lahat. Lahat sila papatayin ko! Maya-maya pa nagkamalay si Simeon. Nagulat nang makita ang ulo ni Sonia na nakahiwalay sa katawan. Ibang klase ka rin pumili ng liligawan pare, no? Talagang pamilya pa ng aswang. O ito inumin mo kung ayaw mong mayanggaw. Wika ni Andres. Sabay abot ng maliit na bote na may lamang likido sa binata. Nasuka si Simeon. Inilabas ang itim na bagay kasama ang mga daliri ng tao. Nagulat si Simeon at kagad nagpasalamat sa kaibigan. Bago sila umalis sa lugar, sinigurado muna ni Andres na masunog ang katawan ng dalawang aswang hanggang sa maabo. Nagawa namang tulungan ni Andres ang mga nayanggaw sa barangay sa tulong ni Tata Ulong. Sinubukan din ng mga residente na puntahan ng tahanan ng aswang upang palayasin ang mga natitirang kaanak. Subalit sunog na lumang bahay ang napuntahan nila. Lingid sa kaalaman ng lahat, nagawang mapatay ni Andres ang mga magulang ni Sonia. Sinunog ang tahanan upang magsilbing babala sa lahat ng kalahi nito. Pero alam ni Andres sa kanyang sarili, ito pa lamang ang simula ng kanyang pakikipaglaban bilang binata na manunugis ng aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Pete. Taong 1973, probinsya ng Sorsogon. Eksaktong 6:00 ng gabi na makarating ang pamilya ni Pete sa probinsya ng Sorsogon. Pagkababa ng sasakyan, diretso nang naglakad ang mga ito papunta sa barangay kung saan pansamantalang maninirahan. Habang naglalakad, panay titig naman si Pete sa mga bahay sa lugar. Dahil ibang-iba na ang itsura nito kumpara sa dating kinagisnan. Samantala hindi naman umabot pa ng 1 oras ang paglalakad ng pamilya at naabot na ang abandonadong tahanan. Dahil matagal nang hindi natitirahan, halos makain na ng mga anay ang lahat ng poste. Nagkalat din ang sabot ng gagamba at alikabok. Kaya kaagad na itong nilinis ni Pete dahil alam niyang pagod ang mag-ina sa mahabang biyahe. Nang matapos malinis at mailatag ang mga dalang sapin at unan, diretso nang nagpahinga ang asawa at anak nito. Habang si Pete naman ay naupo lamang sa may bakuran. Halos matulala naman siya sa pagtitig sa tahanan dahil punong-puno ng masasaya at malulungkot na alaala ang lugar. Ang tahanang iyon ay dating bahay ng mga magulang ni Pete. Simula pagkabata hanggang sa magbinata ay dito siya nanirahan. Ngunit bigla na lamang dumating ang araw na napilitan siyang lisanin ito at kalimutan ang mga magulang. Isa sa pinakamasakit na bahagi ng buhay niya ay ang hindi man lang niya nakita na ibinurol ang mga magulang. Ni masilayan ang huling hininga ng mga ito ay hindi niya nagawa. Kaya napakabigat ng pangyayaring yon para sa kanya. Samantala, 9:00 na ng gabi ay nakatambay pa rin ito sa bakuran.
hanggang sa may napadaan na kapitbahay at binati si Pete. Oh, buhay ka pa pala, Pete. Grabe, ang buong akala namin patay ka na eh. Ang tagal mong nawala. Di ako makapaniwala na nasa harapan kita. Diyos ko po, parang kailan lang namatay yung nanay mo eh. Paulit-ulit kang ibinilin sa akin na pag nakita kita, sabihin ko daw sa'yo na alagaan mo itong bahay. Ano na? Kamusta ka na ba? Wika ng kapitbahay. Kilala niya ito ngunit hindi gaanong malapit na kaibigan. Oo eh, kakauwi nga lang namin. Kailangan ko ipatingin ang anak ko sa albularyo eh. Bata pa lang siya, lapitin na talaga ng mga engkanto. Kaso, mahirap naman maghanap ng magaling na manggagamot doon sa amin. Ikaw ba? May kilala ka ba dito sa atin na dalubhasa? Tugon ni Pete. Kaagad namang tumugon ang kausap at sinabing meron. Nagpasalamat naman si Pete at matapos ang kaunti pang kamustahan. Umuwi na rin ang kausap at pumasok na ng tahanan si Pete dahil lumalalim na ang gabi. Nang sumunod na araw, bandang 6:00 ng umaga kasama ang anak ay binagtas ni Pete ang daan. Sa bawat pagdaan nito sa tahanan ng mga kapitbahay, halos lahat ay napapalingon at nagbubulungan. Hindi man marinig ang mismong lumalabas sa mga bibig. Ngunit batid ni Pete na nagtataka ang mga ito kung bakit malakas at buhay pa siyang bumalik sa lugar. Hindi naman niya pinansin pa ang mga ito dahil ang tanging pakay niya sa lugar ay magamot ang anak. Samantala, dahil kabisado pa rin ni Pete kahit papano ang mga daan, narating niya ang tahanan na nakatayo sa may paanan ng bundok. Malapit lang din sa barangay. Dito niya naabutan ng matandang lalaki na abala sa pagpupunas ng mga santong nakabang sa pintuan. Magandang araw ho. Andito po sana ako para humingi ng tulong. Ipapagamot ko lang sana tong anak ko eh. Wika ni Pete. Napalingon naman ang matanda at pinutuloy sa tahanan ng dalawa. At kaagad nitong hinawakan ang dalawang palad ng bata. Nako iho, kailangan mong sabihin sa akin ang nangyayari sa buhay mo. Pakiramdam ko, naging karugtong ang anak mo ng parusang napataw sa'yo. Tatapatin kita. Mahirap na silang mapaalis lalo pat sanggol pa lamang. Namarkahan na siya ng mga nilalang. Kaya dapat maging tapat ka nang maintindihan ko ang mga nangyayari. Wika ng manggagamot. Nang marinig ang sinabi ng matanda, bahagyang nakaramdam ng kaba si Pete dahil kinakailangan niya muling alalahanin ang masalimuot na pangyayaring pilit ng kinalimutan. Ngunit para na rin sa kapakanan ng bata ay lakas loob niya itong binahagi sa manggagamot. Bago tayo magpatuloy, balikan natin ang pagkabata ni Pete. Si Pete ang nag-iisang anak ng mga magulang. Nang mga panahong yon ay kahit papano, masagana ang pamumuhay ng pamilya. Hindi gaanong danas ni Pete ang kakulangan sa pinansyal na aspeto. Ngunit bawing-bawi naman ito pagdating sa atensyon ng mga magulang. Araw-araw wala itong ibang ginawa kundi magtrabaho. Umpisa 6:00 ng umaga ay wala na ito sa tahanan hanggang sa sumapit ang 7:00 ng gabi. Kaya naman talagang lumaki na walang paggabay ng mga magulang si Pete. Ibinabaling na lamang niya ang atensyon at oras sa mga nakakalaro sa kalye. Hanggang sa magbinata. Dahil walang gabay ng magulang ay nakuha ni Pete ang pag-uugaling kalye. Wala na itong ibang alam kundi gumawa ng kalokohan at mamerwisyo ng ibang tao. Dahil sa pag-uugali, nahirapan na ang mga magulang na sitahin o ituwid ang anak. Hinayaan na lamang nila ito na makipagbasag ulo sa kalye at pagsabihan na lamang pag-uwi ng tahanan. Hanggang sa isang araw, may isang dayuhang pamilya na nanirahan malapit sa tahanan nila Pete. May isang binata na halos kaedaran lamang niya at sinabing nais sumama sa grupo.
Palagi itong nakatingin sa kanila tuwing nakikita na naglalaro sa tahanan nila Pete. Isang beses, habang naglalaro sila ng tumbang preso, may kung anong pumasok sa isipan ni Pete at binato niya ang hawak na lata sa binata. Dahil may mga nakausling parte, nagkaroon ng malalim na sugat sa bandang kilay ng binata at natabunan ng dugo ang buong muka. Bakas sa reaksyon nito ang sakit at kagad ng dumiretso ng tahanan. Ang buong akala na magbabarkada ay hindi naman malala ang tinamong sugat ng binata. Ngunit ng sumunod na araw, bago pa man mag-umpisa ang mga ito sa paglalaro, naabutan nila ang binata na nasa harapan ng tahanan habang hawak ang kahoy na nagsisilbing gabay sa paglalakad. Dala ng kuryosidad, nilapitan ito nila Pete at tinitigan ang muka. Ganun na lamang ang pagkabigla ng magkakaibigan dahil hindi na ito nakakakita. Paulit-ulit nilang kinawayan ng binata ngunit hindi na talaga nagawa pang sumunod ng mga mata sa kanilang kamay. Isa pa sa nakaagaw pansin ang naghahalong kulay pula at itim sa mismong mata ng binata. Sa puntong yon, isa sa mga kabarkada ni Pete ang nagtanong sa kanya kung bulag na ba ito. Ngunit hindi naman tumugon pa ang binata. Kaagad nang tumalikod at dahan-dahang pumasok ng tahanan habang gabay ang kahoy na panungkod. Nang tuluyan naman itong makapasok, nakita nila ang pagtitig sa kanila ng masama ng lalaki sa bintana. Nanlisik saglit ang mga mata nito na biglang kinabahala ni Pete. Ayon sa kanya, maaaring ito ang ama ng binata. Dahil sa pangyayari kaya nakaramdam ng takot ang mga kabarkada ni Pete. Magmula ng araw na yon ay sa ibang lugar na sila naglalaro at iniiwasan na ang binata. Dumaan pa ang ilang araw at linggo. Wala namang nangyari sa lugar at sa mga magkakaibigan. Hanggang sa sumapit ang isang hating gabi. Sa gitna ng napakahimbing na pagtulog ay nagising si Pete nang may paulit-ulit na kumatok sa pintuan. Galit na binuksan ng binata ang pintuan at gano'n na lamang ang pagkabigla nang tumambad sa kanya ang pinaghihinalaang ama ng binatang nabulag. Kagad nitong hinawakan ng napakahigpit ang dalawang braso ni Pete, dahilan para mapasigaw ng napakalakas ang binata. Paulit-ulit siyang humingi ng tulong sa mga magulang ngunit walang boses na lumalabas sa bibig. Hindi nagtagal, kinaladkad ng lalaki palayo ng tahanan si Pete. Naglakad ang dalawa hanggang sa makarating sa gubat. Maliwanag ang kalangitan ng mga panahong iyon, kaya nakita ni Pete na naroon sila sa gitnang parte ng kagubatan. Namumuo na ang bilog na pawis ni Pete nang makita ang mga kabarkada nakapatiwarik sa puno ng akasya. Buhay pa ito, ngunit halata sa muka ang labis na panghihina. Hindi naman ako masamang tao. Pero ang ayaw ko lang sa lahat, yung naaabuso ang mahal ko sa buhay. Kayo ang nag-umpisa nito. Igaganti ko lang ang anak ko. Wika ng lalaki. Tumayo ito sa ibabaw ng malaking bato at nagpaikot-ikot hanggang sa biglang nag-ibang anyo ang lalaki. Nagkaroon ito ng balahibo. Mapupula ang mga mata at higit sa lahat, nakakatakot ang mahahaba nitong kuko na halos kalahating metro ang haba. Umaangil at halata sa galaw ang galit na nararamdaman. Hindi nakagalaw si Pete sa kinatatayuan. Kitang-kita niya kung papaano kinayod ng nilalang ang tiyan ng mga kaibigan at kinain ang mga nakuhang lamang loob. Binali din ang mga buto. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ni Pete na mga oras na yun. Hindi na niya malaman ang gagawin. Nakita ni Pete na nakatitig sa kanya ang nilalang habang pinaglalaroan ng labi ng mga kaibigan. Nakita mo ba?
Ang mga kaibigan mo ang nagbayad sa ginawa mong kasalanan. Sa ngayon bata, ligtas ka muna. Pero pagbilang ko ng 5, dapat wala ka na sa paningin ko. Wag na wag ka nang babalik pa sa lugar na to. Kung ayaw mong ang mga magulang mo ang parusahan ko sa harap mo. Takbo! Takbo bata, bilis! Wika ng nilalang. Hindi pa man nag-uumpisang magbilang ay kumaripas na ng takbo si Pete. Kahit pa hindi alam ang daan palabas ng gubat. Nagpatuloy lang siya sa pagtakbo hanggang sa makita ang kalsada. Saka siya nahinto at nang maupo sa lupa. Doon lamang napansin na nababalot na ng dugo ang mga paa dahil naiwan niya ang tsinelas habang tumatakbo. Dahil sa takot ay hindi na naramdaman ng binata ang mga bato at matutulis na kahoy na naaapakan makalayo lamang sa nilalang. Sa puntong yun, paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Pete ang sinabi ng nilalang. Kaya kaagad itong nagpasya na hindi na uuwi pa ng tahanan at diretsyo ng lumayo sa lugar. Matyagang nag-abang ng sasakyan ng binata at hindi naman ito nabigo. Nang may huminto sa harapan at pinasakay siya. Sinabi na lamang niya na ibaba siya sa sunod na bayan dahil naroon ang mga magulang. Napakahirap na sa murang edad. Kailangan niya itong gawin bilang pagprotekta sa sarili, pati na rin sa mga magulang. Magmula ng araw na yon hanggang sa sumunod pang panahon, naging palaboy ang binata. Bagamat hindi sanay sa hirap ay nakaya naman niya lahat. Mabuti na lamang ay laking kalye si Pete kaya hindi siya masyadong nahirapan. Samantala, kahit malayo-layo na sa sariling lugar ay hindi naman nawala ang tromang dulot ng nilalang. Gabi-gabi itong binabangungot at nakukonsensya dahil siya ang dahilan kung bakit namatay ang mga kaibigan. Nagbago lang ang lahat nang makilala ni Pete ang asawa na nagpakilala sa kanya sa Diyos. Yun ang buong storya kung bakit biglang nawala si Pete sa lugar at nagugulat ang mga tao na buhay pa ito. Balik tayo sa kasalukuyan. Napatango naman ang manggagamot sa nilahad ni Pete. Ayon dito, naiintindihan na niya ang lahat. Ang nararamdamang sakit ng anak ay parte ng paghihiganti ng nilalang. Dagdag pa ng albularyo, ang ginawang pamamaraan ng nilalang ay ang pinakamabigat at masakit sa lahat. Dahil hindi ito makikita sa katawan ni Pete. Bagkus papadaanin ang lahat sa isipan hanggang sa hindi nakayanin ng pag-iisip at mabaliw siya. Dahil sa sitwasyon, kaagad naman na napatanong si Pete kung ano ang dapat gawin para maalis ang sakit ng anak. Ayon naman sa albularyo, kinakailangan tumuntong muna ng 18 anyos ang bata bago isagawa ang proseso. Para sa kaalaman ng lahat, ang anak ni Pete ay bigla na lamang nawawala sa pag-iisip. Madalas nagwawala at nananakit lalo na tuwing pagsapit ng kabilugan ng buwan. Isa pa sa kinakatakot ng mag-asawa, kumakain ng hilaw na karne ang anak. Isang beses ay napabayaan nilang nakatiwangwang ang karne sa kusina. At naabutan na lamang ang anak na sarap sa pagkain ng hilaw na karne. Dahil sa mga nakita sa anak, hindi nito naiwasan na baka may kinalaman ang nilalang sa nangyari. Kaya naman hindi ito nagdalawang isip na umuwi muna ng probinsya para maipakita ang anak sa albularyo. Muling nagtanong si Pete kung meron pa bang mas madaling paraan para magamot ang anak. Ngunit umiling na lang ang manggagamot at sinabing, Hindi ito ordinaryong sakit, iho. Sa palagay ko, nang maipanganak ang batang ito, namarkahan na siya ng nilalang. Kaya ganyan ang nangyari sa anak mo. Hindi naman magiging ganap na aswang ang anak mo. Pero ang nakakabahala, baka kapag napabayaan at lumaki ang bata, makita nyo na lang siyang nangangagat ng kapwa-tao.
Hayaan mo iho. Madali lang naman nalilipas ang panahon. Kapag dumating na ang 18 kaarawan ng anak mo, ihaharap natin siya sa pinuno ng mga nilalang. At ako na ang bahala sa iba pang mga gagawin. Gabayan mo lang palagi ang anak mo. Yun lamang ang magagawa natin habang naghihintay ng tinakdang panahon. Wika ng manggagamot. Napatangulang si Pete at matapos ang pag-uusap, nagpasalamat na ito at diretso nang umuwi ng tahanan. Nang makarating ay naabutan niya ang kagabing nakausap na kapitbahay habang nakikipagkwentuhan sa asawa. Naalala mo pa ba yung bata pa tayo? Yung bagong lipat dito sa atin? Dito mismo sa tabi namin? Yung pamilya nila... alam mo ba kung nasan sila? Tanong ni Pete. Tumugon naman ang lalaki na alam niya kung saan lumipat ang pamilyang yon. Kaya naman ang mismong araw na ito, pumunta ang dalawa sa nasabi nitong lugar. Hindi naman nabigo si Pete. Muli niyang nakaharap ang dating kapitbahay na nagawa ng malaking kasalanan. May sarili na din itong pamilya at nananatiling bulag ang dalawang mga mata. Walang pagdadalawang isip na lumuhod at hinawakan ni Pete ang mga kamay nito habang humihingi ng tawad at nagmamakaawang ipataw na lamang sa kanya ang sumpang naipataw sa anak. Dalhin mo ito sa anak mo. Handa akong magpatawad. Wika ng bulag. Dahil sa narinig ay kaagad na nagpasalamat si Pete at nagmamadaling bumalik ng tahanan para kunin ang anak. Ngunit pagkarating ng tahanan, ganun na lamang ang pagkabog ng dibdib ng maabutan na sumisigaw ang asawa habang karga ang anak. Ayon sa asawa ni Pete, hindi na humihinga ang bata. Nagmamadali namang kinarga ni Pete ang anak at dinala sa albularyo. Ngunit sa kasamaang palad, papunta pa lamang ay tuluyan na itong namatay. Habang umiiyak at hindi maintindihan ang mga nangyayari, napatanong si Pete sa manggagamot. Mahina ang paniniwala mo, iho. Malinaw kong ibinili na mag-aantay pa tayo ng tamang panahon. Pero mapilit ka. Alam kong nagtangka kang gumawa ng mas madaling paraan. Kinausap mo ang pamilya ng nilalang ng mismong nagpataw ng parusa sa anak mo. Mali ang paraang iyon. Nabasa ka kagad ng nilalang. Binigyan kanila ng patibong at yon ang dahilan ng pagkamatay ng anak mo. Wika ng manggagamot. Ibinahagi naman ng asawa kay Pete. Nang mga oras na inuwi ang anak, hindi na niya maintindihan ang galaw ng bata. Tila may kinakausap ito ngunit wala namang nakikita ang asawa. Pagkaalis ni Pete, lumabas ng tahanan ng bata at doon ito unti-unting binawian ng buhay. Sumabat naman ang albularyo. Yun ang pain ng mga nilalang para tuluyan ng makuha ang kaluluwa ng bata. Halos mabaliw si Pete na mga oras na yon. Dinala nila sa morgue ang labi ng bata para mabigyan nito ng maayos na burol. Buong maghapon na nag-antay ang asawa ni Pete. Ganun na lamang ang pagkabigla ng mabalitaan na nagpatiwakal na si Pete. Dahil sa magkakasunod na trahedya, magmula noon hanggang sa kasalukuyan ay mag-isang namumuhay ang asawa ni Pete. Tuwing naaalala ang mag-ama, tumutulo na lamang ang mga luha nito. Samantala sa tuwing nakaupo sa harap ng puntod ng asawa, napapabulong na lamang siya sa hangin na sana hindi na lang ginawa ni Pete ang pagpulag sa anak ng aswang. Kwentong Bayan.